Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. At kay Harry Roque, mukhang lumalalim ang issue ng dalawang ito eh. Lumalalim ang issue ng dalawang ito na sa paglalim ng isyung ito, lalo nang hindi uuwi si Harry Roque dito sa Pilipinas, lalo nang magtatago yan doon sa Europa. Lalo na ngayon, humihingi na ng tulong si Madriaga kay Leila de Lima. Ito kasing si Madriaga, Ramil Madriaga, kontrobersyal ito dahil ito ay humingi ng tulong dahil nakakulong siya ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig. Isa siyang PDL, person deprived of liberty, sa kasong kidnapping. Kidnap for ransom ang kaso niya. Naaresto yata siya 2023. So ngayon, ang kontrobersyal kasi dito kay Madriaga, ito daw Madriaga na ito ay binibisita ni Sara Duterte. Ayon ito kay Montulfo. Ayon kay Montulfo sa kanyang post, ito daw ay binibisita. Bagamat hindi Bikutan, Camp Bagong Diwa, pero binibisita daw ni Sara kahit gabi daw pinuntahan. So nag-create yan ng intriga. Pero ngayon mayroon na. Alam na natin na yun si Ramil Madriaga eh. At ngayon, naging controversial kasi may ginawa siyang sworn affidavit. Mahaba yung kanyang sworn affidavit. Dinitalya niya doon yung mga alam niya tungkol sa mga Duterte, kay Sara, kay Digong, at yung mga anomalya ng mga Duterte. Kaya itong si Madriaga ay nagiging ngayon, kontrobersyal. Pinag-uusapan, totoo ba itong mga kanyang sinasabi? Pero ang isang malaking kontrobersya dito, ayon sa abogado ni Madriaga, ang dahilan bakit siya sumama ang loob kay Sara, dahil trusted daw ito ni Sara dati. Bagman ni Sara nga eh. Sumama ang loob kay Sara kasi nagkaroon yata ng problema itong si Madriaga at saka si Harry Roque. Sa problemang ito, ito ang naging dahilan daw ayon kay Madriaga kaya siya nakulong. Kaya lang humingi daw ng tulong kay Sara, hindi naman daw tinulungan. Parang mas kinampihan pa ni Sara si Harry Roque. Kaya sumama ang loob niya, so ito na ngayon. Binubunyag niya na ang lahat niyang alam. Ngayon pinanood ko yung vlog ni Harry Roque diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Inamin din talaga ni Roque na mayroon nga silang nito ni Madriaga. Mayroon sila nitong pinaglalabanan. Kasi kinasuhan daw siya nito, sabi ni Roque, ng land grabbing, pero may kinasuhan din daw ito ng mga Filipino-Chinese ng kidnap for ransom at siya ang abogado ng mga Filipino-Chinese na ito. So malinaw na dito, kinumpirma ni Roque na mayroon nga silang hidwaan nito ni Madriaga. Ngayon, kaya lang sa nangyayaring ito ngayon, nakakakuha ng atensyon itong si Madriaga, linalabas niya na ngayon yung mga bagay na dati hindi naman nababalita. Lalo na itong pagkakasangkot di umano ni Harry Roque sa pangangamkam ng mga lupa diyan sa Bataan. Actually, noon pa talaga nang nabalita yan. Pati si Atty. Harry Roque, sinambahan niyo ng kaso? Kasama po si Atty. Harry Roque. Kasi may nakikita tayo mga placards dito na nakalagay po ay So hindi ba tayo natatakot na masabihan tayo ng tayo nagbibintang kasi nakalagay po ay Harry Roque, Sakim at Land Grabber. So mula Maribeles, Bataan kayo nagbiyahe rito papunta ng Ombudsman. So maaari ko po bang malaman kung ano po yung inyong pinaglalaban? Yung sa amin po, gusto po naming mabawi yung lupay namin. Kasi napakatagal na rin naman pong minana na po namin ito sa mga lolo namin. Galing po sa mahirap na pamilya, wala po kaming ibang makukuha galing sa magulang namin kundi ito lamang. So hindi naman po maliit na bagay na agawan ka ng karapatan eh. Kasi karapatan po namin yun eh. So actually, na-topic ko din yata yan eh. Pero hindi ko alam noon na si Madriaga ang nasa likod niyan ng pagkaso kay Roque. Ang alam lang natin, nirereklamo
yung korporasyon ni Roque at ilang mga Filipino-Chinese ay nangangamkam ng mga lupa di umano doon sa Bataan, sa Mariveles. Kaya ano ito, actually maraming ang nagpapaabot sa atin yan, attorney, sobrang yaman na ni Roque, ang dami ng lupang nakamkam doon sa Bataan. So hindi lang natin alam na yung mga issue sa likod niyan. Pero noon pa talaga lumabas na yung balita na si Roque talagang may problema nga, may issue sa kanya sa land grabbing. Yan yung ano, ah, yan yung matagal nang nababalita. Nagrally nga noon yung mga magsasaka doon sa ombudsman. Kasi finailan talaga ng kaso si Harry Roque sa ombudsman tungkol nga sa land grabbing. Ano na yan, paulit-ulit yan na issue sa kanya. Kasi mukhang marami ang apektado saka napakalaki ng lupa na di umano'y kinamkam ni Roque. Pero siyempre, dinideny ni Roque yan. Dinideny ni Roque yan na hindi naman daw niya yan kinamkam, legal daw ang pagkaka-acquire ng mga ano na yan. Pero ano talaga yan? Malaking issue yan sa kanya. Itong land grabbing issue na to. Kaya lang, ang lumilitaw pa lang ngayon, no? Ang lumilitaw na ngayon, itong si Madriaga, sabi niya, tumulong siya diyan sa mga magsasaka na yan. Tumulong siya sa mga magsasaka na yan, sabi ni Madriaga. Noon daw, February 2022, kinasuhan nila. Siya mismo, tumulong siya sa mga magsasaka. Kinasuhan nila itong mga magsasaka na di umano'y kinamkaman ng lupa ni Harry Roque. Kinasuhan nila sa ombudsman. Yan yung sabi ni Madriaga. Kaya lang, pakalipas daw ng ilang buwan, noong August 2022, kinasuhan naman siya nila Harry Roque ng kidnapping. Kidnap for ransom. Ang akusasyon sa kanya, kinidnap nila di umano yung mga Filipino-Chinese. Yung mga Filipino-Chinese at pinapatubos daw. Kaya kidnap for ransom. Yan yung, ang sabi ni Madriaga, kinasuhan siya ni Harry Roque ng gawa-gawang kaso ng kidnap for ransom dahil nga kinasuhan nila si Roque ng land grabbing sa ombudsman. Parang ginantihan siya. Ginantihan siya. Yun ang sinasabi ni Madriaga. Kaya nakulong umano siya, kasabwat ni Roque yung mga Filipino-Chinese at yung mga Filipino-Chinese daw na yan, yung mga Filipino-Chinese daw na yan ay mga involved din sa Pogo. Kasi ng mga panahon nga na yan, si Roque ay marami ng koneksyon sa Pogo. Kaya yung mga Chinese na yan, actually may mga lumabas na yan, kumalat na sa social media na pictures ng mga Chinese na yan na nagkaso sa kanya ng kidnap for ransom. Yan daw ay kasabwat ni Roque, gawa-gawang kaso. Siyempre, madaling magawa yan ni Roque kasi yung mga Filipino-Chinese na yan, kasabwat niya sa Pogo. Pwede ngang kasabwat niya rin sa land grabbing ayon kay Madriaga, itong mga Filipino-Chinese. Kaya para mapatahimik itong sila Madriaga, kinasuhan. Yun ang bersyon ni Madriaga. Ang sabi naman ni Roque sa vlog niya, hindi. Totoo daw talagang involved sa kidnap for ransom itong si Madriaga. At ito daw ay humingi ng tulong sa kanya yung mga Filipino-Chinese. Ginawa siyang abogado. Kaya kumbaga siya, private prosecutor siya dyan. Kaya magkalaban talaga sila sa kaso ni Madriaga. Pero ang sabi ni Roque, hindi naman daw yun dahil ginantihan niya si Madriaga. Pero ang sabi naman ni Madriaga, hindi, ginantihan daw siya. Kasi mas nauna yung pagkaso niya kay Roque ng land grabbing. February 2022 yun. Kinasuhan siya nila Roque at ng mga Filipino-Chinese umano na kinidnap niya August 2022. Kaya naaresto yata siya 2023. So ngayon, hanggang ngayon, nakakulong siya. Pero hindi kasi yan napag-uusapan yan. Kaya lang ngayon, nakakuha na ng atensyon. Nakakuha na ng atensyon ngayon ng publiko. Sa ngayon, nakakuha na siya ng atensyon ng publiko dahil nga dito sa affidavit niya laban kay Sara. Ngayon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.